Simula na ng malaki ang taas presyo sa petrolyo bukas. Itong pinakamalaking oil price high nitong mga nakaraang taon. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano itataas ang presyo ng petrolyo bukas? Nako, Jiggy, medyo mataas. Kaya mga kapatid ko, kayo ay may sasakyang minamaneho, magpa-full tank na kayo dahil bukas na nga sisimulan yung malakihang pagtaas ng presyo ng mga petroleum products natin. Sa diesel ay 17 pesos hanggang 24 pesos ang itataas ng kada litro. Sa gasolina, 7 hanggang 13 pesos. At ito yung mas malaki sa kerosene, 32 hanggang 38 pesos ang kada litro. Ito na raw yung pinakamalaking talon na week on week, kumbaga, sinasabi nga ng mga analis. Pero ang mga kumpanyang Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty at Sea Oil ay hindi raw gagawing isang bugso ang pagpapatupad nitong oil price hike na ito. Paglilinaw lang, Jiggy, hindi naman daw obligado yung mga kumpanya ng langis na utay-utay na ipatupad itong oil price hike nito. Pero ang sigurado, binawalan sila ng DOE na maipatupad itong oil price hikes na ito bago mag-March 10, Martes, bukas yan. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy. We have asked the oil companies, like the ones that are in the list, to police their own gas stations or franchises para i-comply itong mga suggested prices nila. The rest, others that are not with a company, that are independent, those we have asked the LGUs and the police to assist the DOE in monitoring these companies. At Gerard, meron na bang na-monitor ang DOE na mga gasolinahang nananamantala ng presyo? Alam mo, Jiggy, nakatanggap ang Department of Energy ng halos 90 na complaints laban sa mga abusadong mga gasoline stations. At 55 sa mga ito ay napadalhan na ng show cause orders para pagpaliwanagin sila kung bakit hindi sila dapat mapagmulta o masuspinde o tuluyang maipasara o makasuhan ng Department of Energy. Tatlo dyan ay inikot kanina mismo ng mga opisyal ng DOE. Yung isa dyan sa Pasig, yung kanyang pump price ng kanyang diesel ay umabot na sa 74 pesos and 50 centavos na mahigit 50% na itinaas doon sa kanyang presyo. Dalawa naman dyan sa gasoline stations na yan ay nandito lang din sa kahabaan ng Commonwealth kung saan 40% na ang itinaas ng presyo. Samantala, Jiggy, nagsimula na rin daw magbantay ang Philippine National Police dito sa mga abusadong gasoline stations. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP. Isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tignan at mangalap ng ebidensya kung may mga posibleng may mga profiteering o nag-hoard ng gasolina. Alam mo, Jiggy, kung makikita nyo dito sa aking kinatatayuan, dito sa aking likuran, ay pila-pila na yung mga sasakyan dito sa gasoline station dito. Dahil dito sa Commonwealth Avenue, dito sa Quezon City, dito yung isa sa may pinakamababang presyo ng gasolina at diesel. Pakinggan natin ang pahayag ng mga motorista na kausap natin. Sa ibang kasi wala nang gas wala nang diesel, kaya dito para sigurado may laman na. Sa area ng Bulacan, wala na yung ibang mga Petron doon, wala nang diesel. Kaya yung dito lang sa bandang gitna ang meron. Sobrang laki na kasi yung ibang mga ibang gasoline station kaya dito kami nagpapagas ngayon. Jiggy, sa kabilangan ng mataas na presyo ng langis, may paniguro naman ang Department of Energy na hanggang sa kalagitnaan ng Abril ay sasapat ang supply natin ng langis. At meron pa naman daw makukuha ng supply. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.